bisyo, at kung ano-ano pang bagay. Kung minsan, ang pamilya nasisira dahil sa mga bagay nito. Pero isa sa mga pangako ng Diyos na ibalik sa pagkakatatag ang pamilya. Kung minsan, ang pamilya nasisira dahil hindi alam kung sino ang otoridad sa tahanan. Minsan, ang nagiging otoridad ay yung anak. Minsan, ang nagiging otoridad kung sino-sino. Pero sa isang pamilya, nag-establish ang Diyos. At minsan nasisira ito dahil sa maraming bagay. Isa sa mga pangako ng Diyos, ibalik muli sa pagkakatatag ang pamilya. Kapag matatag ang pamilya, kapag ang bawat miyembro ng pamilya ay alam yung kanyang kalagayan, matatag ang pamilya. Na kahit anong pagsubok ang dumating, matatag ito. Subalit, karamihan sa mga pamilya ngayon, madaling masira, madaling mauga. Subalit ang Diyos nais niyang ibalik sa pagkakatatag ang pamilya. At ang muling ibalik sa kaayusan. Bring back the order. Kaayusan. Ganoon din, minsan sa mga pamilya, sa mga relasyon, magkaibigan, kung minsan magkakaroon ng kaguluhan. Pero nais ng Diyos ibalik ang kaayusan. Isa pa sa mga kahulugan ng restoration ay ibalik muli ang isang bagay sa dati, original, normal, at walang bahid na kondisyon. Yun ang restoration. Na ibalik muli ang isang bagay sa dati, original, normal, at walang bahid na kondisyon. Diba, kaya nga tayo nagpapakumpuni kasi nasira sa dating kondisyon niya. Nasira ang isang bagay. Ibinabalik natin para gawin. Pinapagawa natin, pinakukumpuni. At yung panghuli na nais kong ibahagi patungkol sa kahulugan ng restoration ay pagkabawi ng isang bagay na ninakaw o nawala. Minsan may mga bagay tayong ninakaw. Biglang inagaw sa atin. Biglang nawala. Nais ng Diyos na ibalik ang mga bagay na ito. Nais ng Diyos na ito'y muling dalhin sa atin. Yan ang pangako ng Panginoong Diyos. Restoration. May mga bagay ba kayo sa buhay nyo na ninakaw, inagaw, nasira? May mga bagay ba sa buhay nyo na tila nawala na ng buhay? May mga bagay ba sa buhay nyo na tila patay na? Tila nagkalat, nasira, na para bang hindi na mabubuo? Isa sa mga pangako ng Diyos ay muling buuin ang mga bagay nito. Ibalik sa tamang kondisyon, ibalik sa pagkakatatag, ibalik ang kaayusan sa buhay natin. Saan nga ba nagsimula ang lahat ng bagay nito? Kaguluhan. Saan nga ba nagsimula ang lahat ng bagay nito? Ng pagkasira. Nagsimula ito, of course, nang ang tao ay nagkasala sa Diyos. Nang nagkasala ang tao, nabago ang lahat ng bagay sa kanyang paligid. Ang tao ay napalayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Subalit sa Genesis chapter 3 verse 15, ipinahiwatig na ang Diyos ang kanyang gagawing pagbabalik at pagbabawi sa dating kalagayan ng tao. Naalala nyo, sabi ng Diyos, makakain nyo ang lahat ng anumang prutas maliban lang doon sa gitna ng puno. Huwag nyo kakainin yan sapagkat sa oras na kainin nyo yan, kayo ay mamamatay. At narito yung diablo, sabi kay Eva, totoo ba na kapag kinain mo yan, kayo ay mamamatay? Anong sabi ng babae? Nakita niya yung prutas na tila masarap, mainam, maganda sa paningin, at magiging matalino kapag kinain daw to. So, naniwala yung babae, si Eva, at sa oras yun, sinuway nila ang Diyos. Pagkatapos kainin ni Eva, binigyan niya ang kanyang asawa, si Adan. Nung kumain sila, hindi naman sila kaagad namatay.
Pero sabi ng Diyos, sa oras na kainin nyo yan, kayo'y mamamatay. Ano yung namatay? Ano yung nasira? Ano yung nanakaw? Yung kanilang kaugnayan, yung kanilang relasyon sa Diyos. Dati yung kanilang pananaw sa sarili, malinis, maayos. Pero nung nagkasala sila, sabi nila, kami nakahubad, nagtatago kami. Sinong may sabing nakahubad kayo? Sabi ng Diyos. Sapagkat sila'y nagkasala, nagtago sila sa Diyos. Subalit, sa kabila ng pagkakasala ng tao, ang Diyos ay nangako, inihanda niya ang isang tagapagligtas. Isang araw na mababalik niya ang relasyon ng tao sa kanyang harapan. Ito ang dakilang gawa ng grasya ng Diyos pagkatapos ng pagre-rebelde ng tao. Na ang Diyos nangako na ibabalik niya ang dating kalagayan ng tao. Pero tandaan nyo, ang Diyos ay tapat sa kanyang salita. Kapag sinabi niyang sa oras na kayo'y kumain niya, kayo'y mamamatay, sila nga ay namatay. Hindi pwedeng baliwalain ng Diyos yung kanyang sinabing kayo'y mamamatay. Kaya simula noon, nahulog ang tao sa kasalanan, nawala yung dating kanyang kaugnayan sa Diyos, siya ay nawalay sa kanyang mainam na kapaligiran, ang presensya ng Diyos. At nagsimula yung kanyang paghihirap, nagsimula yung kanyang paghahanap. Samantalang sa presensya ng Diyos, naroon lahat ang kanyang pangangailangan. Ang kasalanan ang naging dahilan para tayo mapalayo sa Diyos. Yung kasalanan. Isaiah chapter 59 verse 2, sin separate us from God. Kapag tayo nagkakasala, napapalayo tayo sa Diyos. Kapag tayo nagkakasala, namamatay yung ating kaugnayan sa Diyos. Something dies every time na tayo nagkakasala. Kala natin walang nangyayari pag nagkakasala tayo. Hindi, meron nangyayari. Sapagkat yun ang sabi ng salita ng Diyos. Kapag kayo'y nagkasala, kayo'y mamamatay. The wages of sin is death. At hanggang ngayon, sa tuwing magkakasala tayo, alam nyo, something dies. Merong namamatay. Hindi lang natin alam, hindi lang natin napapansin. Pero mamaya-maya mo lamang, ang layo mo na pala sa Diyos. Kasi namatay yung kaugnayan mo, yung kapayapaan, yung kaligayahan ng pagiging Kristiyano, unti-unti. Sapagkat yun ang salita ng Diyos. So, sin separate us from God. Yan ang sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2. Pero alam nyo ba, sa kabila nito, ang Diyos, hindi niya inihihiwalay ang kanyang sarili sa pag-abot sa atin, sa pagmamahal sa atin. Although sin separate us from God, pero yung Diyos, yung kanyang presensya, hindi niya inihiwalay sa atin. Napakabuti ng Diyos. Napakabait ng Diyos. Although He hates sin, talagang kinasusuklaman niya ang kasalanan, pero I realize talaga na yung tao, hindi niya kinasusuklaman. Yung taong yan, ikaw at ako. Kasi kung kinasusuklaman niya tayo, wala na tayo dito ngayon. Pero God is so lovable, mapagmahal ang Diyos. He is so good na sa kabila ng ating karumihan, although yung kasalanan, inihiwalay natin yung ating sarili sa Diyos, pero siya nananatiling nagmamahal sa atin. Simple lamang, ikaw at ako ay mahalaga sa kanyang harapan. Napakahalaga natin sa Panginoong Diyos. Na kahit mismo yung kasalanan, hindi siya papayag na ito ang magpahiwalay sa atin sa Kanya. Totoo na yung kasalanan, inihiwalay natin ang ating sarili. Pero ang Diyos, as far as God is concerned, yung Kanyang pag-ibig ay mananatiling aabot sa Kanya. Pero wag nating isipin na, ay, pwede lang pala magkasala sa Diyos kasi minamahal ako. Wag po nating maliin ang pagkakaunawa. Again, yung kasalanan po, may kabayaran. Kapag tayo nagkasala, nahihiwalay po tayo sa Kanya. Napapalayo tayo sa Kanya. Pero ang Diyos, mahal niya pa rin tayo. Gusto niya tayong abutin. Pero kung magpapatuloy tayo sa kasalanan, papalayo tayo ng papalayo sa Kanya.
At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan. Again, ikaw ay mahalaga sa Kanya sa kabila ng ating pagkakasala. Ginawa niya ang lahat para ikaw at ako magkaroon ng pagkakataong makabalik sa dati nating kalagayan. Kaya dun pa lamang sa Genesis nangako na ang Panginoon ng isang tagapagligtas. Ibabalik niya tayo sa ating orihinal, sa ating dating normal na kalagayan na yung tao lumalakad sa presensya ng Diyos. Yun ang layunin ng Diyos mula pa noon, maibalik ang tao sa Kanyang presensya. Yun ang plano ng Diyos mula noon hanggang ngayon. Yun ang Kanyang ninanais. Yun ang Kanyang trabaho. Yun ang Kanyang gawain. Na-share ko nung Wednesday na yun na kung si Pastor Jimmy and Brother Mardon ay nasa t-shirt printing business, ang Diyos natin ay nasa restoration business. Siya yung nagkukumpuni ng mga sirang buhay. Siya yung nagkukumpuni ng mga isipang naguguluhan. Nais niyang ibalik yan sa normal na kondisyon. Siya yung nagbabalik na sa kaisipan na ano ba ako, ano bang purpose ng buhay ko. Nais ng Diyos na ibalik sa atin yung purpose natin sa buhay na ito. Yan yung kanyang naisin. Yan yung kanyang passion. Yan yung kanyang heartbeat. Yan ang tinitibok ng puso ng Diyos na ikaw at ako may ibalik, may restore sa dati nating kalagayan, sa dati nating kondisyon. Ang Biblia ay naglalaman ng mga pagkilos ng Diyos upang ibalik ang tao sa Kanya. Yung Bible, magmula sa Genesis hanggang Revelation, yan ay punong-puno ng mga pagkilos, mga pangako ng Diyos, mga gawa ng Diyos para maibalik ang tao sa Kanyang presensya. Ang orihinal na plano ng Diyos sa tao na maging kasing tulad niya dito sa mundo ay nasira. Nasira ito. Nilagay tayo ng Diyos dito sa mundong ito para maging kawangis niya, kasing tulad niya. Pero ito ay nasira. Ang ating tunay na katauhan ay nawala, nasira, nagkandaloko-loko. Kaya mapapansin nyo ngayon, mga babae at lalaki, hindi nila alam kung sila ay tunay na lalaki o babae ba, gano'n. Kaya meron tayong tomboy o bakla. Hindi nila alam yung katauhan nila. Lalaking katawan pero damdaming babae, ba't gano'n? Ito ay nagsimula sa pagkasira, pagkanakaw ng kaaway. Dahil dito nawala ang tunay na layunin at kahulugan sa buhay. Hindi natin alam kung anong kahulugan ng buhay. Hindi natin alam kung anong layunin ng buhay. Bakit tayo narito? Yung iba akala nila narito sila para magpasagana lamang sa sarili. Yung iba akala nila nandito sila para magpayaman. Nawala yung ating purpose sa buhay. Nawala yung ating karapat-dapat na katayuan. Hindi natin alam kung sino tayo at ano tayo. Kaya tamang-tama yung shinare ni Pastor Jesse na ibalik yung makabiblia at mainam na pagtingin sa sarili. Kasi ang tao ngayon, para maging accepted ka sa lipunan o sa mundong ito, kailangan magiging katulad ka ng isang modelo, isang perfect na tao. Madalas gumagawa tayo sa panglabas na kaanyuhan. Pero dapat magsimula tayo sa kalooban. Ayusin yung kalooban. Ibalik yung dating katayuan. Ibalik yung dating normal, original na kondisyon ng ating pagkatao. Again, John chapter 10, verse 10. The devil came to steal, kill, and destroy. But God, or Jesus said, I have come in order that you might have life. Ang diablo naparito para magnakaw, manira, at pumatay. Subalit, naparito ako, sabi ng Panginoong Jesus, upang bigyan muli sila ng buhay na masagana. Ibig sabihin, buhay na tama yung layunin, buhay na tama yung direction, buhay na nasa
presensya ng Panginoong Diyos. Remember sa Genesis, ibinigay ng Diyos sa tao yung otoridad at kapangyarihan na mamahala at pamunuan ang sanlibutan. God gave us the authority and the power to rule and reign sa mundong ito. Pero ito ay nakuha ng dyablo. Ninakaw ng dyablo. Simula noon nagkasala ang tao, sumuway sa Diyos. Yun, simula noon, ang tao ay nagsimulang maging iba. Kasi binigyan ng pagkakataon yung dyablo na pumasok sa puso ng tao, sa isipan ng tao. Kaya mapapansin natin, ang tao ay naging makasarili, naging magaspang, naging mayabang, mapang-abuso, suwail sa mga magulang, di mapagpasalamat, walang kabanalan, nawala yung kabanalan, nawala ang tunay na pag-ibig. Marami ngayon, kala nila, tunay na pag-ibig na yung nararamdaman at nakikita. Pero pagdating ng panahon, nawawala. Pagdating ng pagsubok, nawawala. Hindi yun ang tunay na pag-ibig. Ang tao ngayon, di mapagpatawad, walang pagpipigil sa sarili, brutal, hindi maibigin sa mabuti, kundi sa masama, gahaman sa salapi, mahilig sa layo ng laman kaysa sa mga espiritual na bagay. So mapapansin natin yan sa ating paligid. Yan ay dahilan dahil nalito ang tao. Nawala yung kanyang dating original na kondisyon. Naging makasarili. Naging mayabang, mapang-abuso. Hindi yan ang plano ng Panginoong Diyos. Hindi yan ang nais ng Diyos. Kung kaya, noon pa man, plinano na ng Diyos na maibalik ang tao sa dati niyang normal na kondisyon. Yun yung tinatawag na restoration. Again, mapapansin natin, kung wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Without God, we can do nothing. And without Christ, we are nothing. We are lost. Ligaw tayo. Kahit nasa iyo na ang lahat, kapag wala ang Diyos, pag wala si Jesus sa buhay mo, nalilito ka pa rin. Hindi mo pa rin alam kung anong gagawin mo sa buhay mo. Kaya mapapansin mo ang mundo, nasa Kanya na ang lahat, pero wala pa rin siyang kapayapaan. Hindi niya pa rin alam kung bakit siya isinilang, bakit siya nandito sa mundo. Kasi pawang ang lahat ng bagay ay nawala sa ayos. Ninakaw ng dyablo, sinira ng dyablo, yung tunay na dahilan kung bakit tayo naririto. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at siya'y nagkatawang tao, naging katulad natin upang abutin tayo, upang ibalik tayo sa dati nating normal na kondisyon. Yan ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dinala niya yung ating mga kasalanan upang tayo ay makabalik sa dati nating kalagayan. Muli tayong binuhay kasi tayo'y namatay dahil sa ating kasalanan. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. The moment na tayo'y magkasala, mamamatay tayo. And every one of us nagkasala, all have sinned and come short of the glory of God. But Jesus Christ, siya ay dumating. Dinala niya yung kabayaran ng ating mga kasalanan upang tayo magkaroon ng pagkakataong makabalik sa presensya ng Panginoong Diyos. Nais kong basahin 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Sabi doon, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. So dahil sa ginawa ni Jesus, muli tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Na dati nandun tayo sa harapan ng Diyos, pero dahil sa kasalanan, naalis tayo. Pero ito ang Panginoong Jesus. Dahil sa Kanya, nagiging matuwid ulit tayo sa harapan ng Diyos. Yun yung restoration na pinangako ng Diyos sa atin. At hanggang ngayon, yun ang nais niyang gawin. Ikaw at ako, yung ating mga kaibigan, yung ating mga mahal sa buhay, na maibalik sa Kanyang presensya. Another scripture, Colossians chapter 2, verse 13 to 15. Colossians chapter 2, verses 13 to 15. Sa pamamagitan din ni Kristo, kayo'y pinuli hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Verse 12,
sa pamamagitan ng bautismo na nalibing kayo kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay kasama niya. Muli rin tayong nabuhay kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba na tayo ay may buhay dahil lamang kay Kristo? Kala natin nabubuhay tayo pag wala si Kristo. Hindi po. Para tayong mga, sabi nga nila, zombies or walking dead. Kapag isang tao wala kay Kristo, bagamat siya'y humihinga, siya ay talagang patay. Pero nung dumating si Jesus, tinanggap natin si Jesus, sabi dito, muli rin niya tayong binuhay. Yun yung isa sa mga meaning ng restoration, muling buhayin. Kaya kung sino man ang wala kay Kristo, siya ay patay. Kung may mga kamag-anak tayo, pamilya tayong wala kay Kristo, sila ay patay. Bagamat kasama natin sila sa pamilya, pero ang totoo, sila ay patay. Kailangan nila ang Panginoong Hesus. Kailangan natin ang Panginoong Hesus sapagkat kapag dumating si Jesus sa ating buhay, tayo nagkakaroon muli. Binuhay tayong muli. Kasama sa inyong nananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumubuhay sa Kanya. Verse 13, kayo dating patay dahil sa kasalanan. O, di ba maliwanag? Patay tayo dati dahil sa kasalanan. At lahat ng mga taong hindi pa lumalapit kay Jesus, sila ay patay. Kayong mga hentil na hindi nagpapasakop sa kautusan. Pero kapag sila'y lumapit sa Panginoon, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Pinawalang bisa ang lahat ng naisusulat sa alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Purihin ang Panginoong Diyos. Hindi na tayo magbabayad kasi binayaran na ng ating Panginoon. Kumbaga yung listahan ng utang, sabi ng Panginoong Jesus, ako na magbabayad niyan, burahin mo na yan. Malinis na ang iyong papel. Huwag na tayong mangungutang, please. Dahil pinatawad na tayo ng Panginoon, pinaway niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. So si Jesus, hindi lamang siya namatay sa krus, hindi niya lamang pinatawad sa yung ating mga kasalanan. Sabi niya, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Yun yung mga spiritual darkness. Ginapi ng Panginoong Diyos yung kapangyarihan ng diablo. Yung mga espiritu niya na naninira ng ating buhay, nilupig ng Panginoong Jesus. At ang mga ito ay para mga bihag na kanyang ipinirada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya meron tayong katagumpayan dun sa ginawa ni Jesus. Huwag nating akalain na tayo may tagumpay dahil sa ating sarili. Hindi, dahil sa ginawa ni Jesus. Ang diablo pwede nating talunin hindi sa pamamagitan ng ating gawa o ng ating sarili, kundi dun sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung kaaway natin si diablo, kapag binalik natin sa kanya yung ginawa ni Jesus, dun siya natataranta. Dun siya walang nagagawa. Bumabalik tayo sa ginawa ni Jesus. Kaya napakabuti sa atin ng Diyos. Pinatunayan niya na ang pangakong restoration. At hanggang ngayon, yan ang nais niyang gawin sa buhay natin. Napansin niyo, ang restoration ay nagsisimula sa kalooban, sa katauhan natin, yung ating spiritual na buhay. Ang tao, pilit niyang binabalik yung kanyang sarili sa panglabas. Pero hindi po, dapat magsimula sa loob. Ang tunay na kagandahan ay nagmula sa kalooban. Tandaan niyo to, mga magulang, mga kapatid, mga dalagat binata, ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa kalooban. Kapag maayos, nabuo muli ang ating kalooban, nagre-reflect sa panglabas na anyo natin. Sayang lang yung mga lipstick, mga powder na yan, na nilalagay natin sa ating muka kung yung kalooban naman natin ay sira. Kung meron tayong galit, kung meron tayong kasalanan, baliwala yung mga, ano na yan, I'm not against yung mga cosmetic. Maganda po yan. Pero ang kagandahan po ay nagsisimula talaga sa kalooban. Ba't ka tumatawa, Cindy? Okay? So nagsisimula po yan sa kagandahan, sa loob. Na kahit wala kang pangpintura dyan,
Kapag maganda po yung kalooban, na-restore ng Panginoong Diyos yung pananaw mo sa buhay, kung sino ka, kung sino ang yung dahilan mo sa buhay, gumaganda yung aura mo, ika nga. Nandyan yung kapayapaan, nandyan yung kasiguraduhan na alam mo na merong Diyos na nagmamahal sa iyo. So, mag-concentrate tayo sa loob. Hayaan natin ang Panginoong Diyos na ayusin, muling ibalik yung ating kalooban. Alam nyo, ang pangakong restoration ay para sa lahat ng tao. Para sa iyo, sa akin, sa kaibigan natin, sa kamag-anak natin, at maging sa mga kaaway natin. Ang restoration ay para sa lahat. Yan ang nais ng Diyos, ma-restore ang ating buhay, ang ating pamilya, yung mga nasira nating pangarap, nais muling buuin ng Diyos yan. Para sa lahat. Subalit, may mga ilang bagay na dapat nating i-consider. In Job chapter 8, verse 2 to 7, nais ko pong basahin to. Sabi doon sa verse 2, Job chapter 8, verse 2 to 7, hanggang kailan ka magsasalita ng ganyan, ng salitang masasakit at walang kabuluhan? Bawat gawin ng Diyos ay makatarungan at hindi niya binabaluktot ang katuwiran. Verse 4, maaari ang iyong mga anak ay nagkasala, kaya nararapat lamang ang parusa sa kanila. Ang marapat mong gawin, ang Diyos ay hanapin, sa Kanya dumulog at ikaw ay dumaing. So, isa lamang ang solusyon sa atin kung nais nating mapaayos ang ating buhay. Lumapit tayo sa Diyos. Maaring wasak ang buhay mo ngayon, wasak ang buhay ng anak mo ngayon dahil sa kasalanan. Nararapat ang mga bagay na yan kasi may consequence ka ang kasalanan. Hindi pwedeng nagkasala, libre lang. Hindi po. Pero sabi, ang marapat mong gawin, ang Diyos ay hanapin, sa Kanya dumulog at ikaw ay dumaing. At verse 6, kung ikaw ay taong tapat, matuwid at malinis, tutulungan ka ng Diyos. In other words, kung tayo ay nais ng pagbabago, talagang seryoso tayo, talagang nais natin na maging malinis na yung buhay natin, maayos na yung ating pamilya, maayos na yung buhay natin. Sabi ng salita ng Diyos, tutulungan ka ng Diyos, sambahayan mo'y ibabalik. Muling aayusin, i-restore. Pag sinabing sambahayan, tumutukoy yan sa kaayusan sa iyong paligid. Either sa bahay mo, sa trabaho, sa church, at maging yung ating kaugnayan sa Diyos, ibabalik niya yung ating kalalagayan. So, yan ang pangako ng Diyos. Sambahayan mo'y ibabalik. Kung magkagayon, ang dati mong kayamanan ay maliit na di hamak kaysa sa Kanyang ibibigay. So God has stored something for us na napakadakila, higit sa kalagayan natin ngayon. So again, kung tayo ay seryoso sa ating kagustuhan, ang restoration ay paparating sa buhay natin. Ang restoration ay abot kamay natin. Pastor, yung pamilya kong broken, maaari pa bang muling may balik yun? Nagkanya-kanya na kaming buhay. You know, maaaring hindi muling mabalik ang iyong pamilya, pero ano yung nais ibalik ng Diyos? Nais niyang ibalik muli yung pananaw mo, yung pagmamahal mo, sa iyong kapwa, sa iyong pamilya. Maaring physical na hindi na kayo magsamang muli. Maaring hindi na maibalik yung nanakaw. Pero ano yung ibabalik ng Diyos? Ano yung bubuing muli ng Diyos? Yung iyong pagtingin una sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Yun ang nais buuing muli ng Diyos. May mga ganon. Yung pamilya mo hindi na physically mabubuo, pero inside your heart, sa iyong pananaw, sa iyong pagmamahal, ito'y muling mabubuo. Dahil nakukuha mo na ngayon magpatawad, magmahal, umunawa. Sapagkat yun ang unang-unang kaunahan na plano ng Diyos. Na tayong mga tao ay merong pagmamahal, pagtingin sa sarili at sa isa't isa. So, ibabalik ng Diyos yung iyong pagmamahal, yung iyong paggalang, pagrespeto. Yun ang kalooban
Yun ang napakahalaga. Maraming pamilya ngayon buo pero sira yung pagtingin sa isa't isa. Anong silbi nun? Nasa isa nga kayong bahay, bubungan, pero ang gulo naman, may hidwaan, may galit. Hindi yun ang buong pamilya. Ang tunay na buong pamilya ay yung bawat miyembro ay merong pag-ibig, merong pagpapatawad, pag-uunawa, merong pagmamahalan. Yun ang buong pamilya. Yun ang nais ibalik ng Diyos sa atin. Na kahit malayo ka, meron kang paggalang, pagrespeto sa iyong magulang, sa iyong mga anak. Buo pa rin. Yun ang nais ng Diyos. So una, kailangan nating makita ang ating sarili. Kung nais nating mabuo ang ating kalooban, una, kailangan nating makita ang ating sarili na tayo ay mahina, marupok. Kailangan natin ng tulong. Pangalawa, aminin na kailangan natin ng tulong, unang-una, ng Diyos. Diyos ang ating kailangan. Diyos ang unang pangunahing kailangan natin. Sapagkat siya yung lumikha sa atin, alam niya kung ano yung problema sa atin, bumalik tayo sa Kanya. Siya yung ating manufacturer. Yung isang bagay, kung nais mong malaman kung anong purpose nito, kung nais mong ipakumpo nito, ibalik mo sa gumawa. Sapagkat dun sa gumawa, na doon yung original na plano. Tama? So, kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin bumalik sa Kanya. Siya lamang ang makapagkukumpuni. Siya lamang ang makapagbabalik ng ating damdamin. Sabi nga ni David, in Psalms 51 verse 12, "Restore to me the joy of your salvation." Ibalik mo muli sa akin, Panginoon, ang kaligayahan, ang kapayapaan ng paglilingkod sa iyo. And uphold me with a willing spirit. Bakit nasabi ito ni David? Sapagkat si David, siya ay nagkasala, siya ay napalayo sa Diyos, nawala yung kanyang kaligayahan, nawala yung kanyang kapayapaan. At lumapit siya muli sa Diyos. Sabi niya, "Restore to me the joy of your salvation." Sapagkat alam niya na tanging Diyos lamang ang makapagbabalik nito. Remember, nung time na to, si David, marami na siyang bagay sa kanyang paligid. Kumpleto na siya. Pero sabi niya, "Restore to me the joy of my salvation." Sapagkat sa kanyang kalooban, sa kanyang puso't isipan, nawala yung kapayapaan, yung kaligayahan, yung dating nararanasan niya sa Panginoong Diyos dahil siya ay nagkasala. Nahulog si David sa pagkakasala. Pero alam niya kung sinong dapat niyang takbuhan, lapitan. Sabi niya, "Lord, restore to me the joy of your salvation." Alam niya na ang Diyos ang nagbabalik ng kanyang dating kalakasan, dating kaligayahan. And kung babalikan natin in Psalms 23, sabi doon, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Ibig sabihin, sa presensya ng Panginoon, nandun lahat yung kanyang pangailangan. Yung kanyang buhay ay may kahulugan. "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pasture. He leads me beside the water." And yung huling salita, "He restores my soul." Nasa oras na si David ay napapagod, nadidiskurahe, sa oras na siya'y natabunan ng maraming problema at siya'y nanghina, sabi niya, "He restores my soul." Yung kanyang kalooban ay pinanunumbalik ng Diyos. Nagkakaroon muli siya ng pag-asa, nagkakaroon muli siya ng pagharap sa buhay. Ang Diyos ang nagre-restore sa atin ng lahat ng bagay na yan. Kaya si David, sabi niya, "Panginoon, muli mong ibalik sa akin." Si David ay nanalangin at muling ibinalik sa kanya ang kasiglahan, kaligayahan sa kanyang paglapit sa Diyos. Dahil alam niya na ang Diyos lamang ang makapagbabalik nito. At yung pangatlo, hayaan natin ang Diyos na gawin ang pagre-restore sa ating buhay. Hayaan natin ang Diyos. Minsan tayo mismo ang nagre-restore ng buhay natin, hindi natin kaya. Minsan pilit nating ibinabalik yung mga bagay, hindi natin kaya. Kailangan natin ng tulong ng Diyos, kailangan natin ng gawa ng Diyos.
So allow God to restore us. Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Sabi doon, una sa wikang Ingles, So then, dear friends, as you always obeyed me when I was with you, it is even more important that you obey me now while I am away from you. Keep on working with fear and trembling to complete your salvation. Why? Because God is always at work in you to make you willing and able to obey His own purpose. So wag natin kalilimutan ng Diyos. Siya yung kumikilos sa atin. Siya yung gumagawa sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng pagnanasa at kakayahan na gawin yung kanyang kalooban. Pero subukan mong alisin ng Diyos, hindi mo magawang sumunod sa Kanya. Pero once na inanyayahan natin ng Diyos, God is always at work. Sa Tagalog, sabi doon, kaya nga mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod noon, ako'y kasama pa ninyo. Lalo kayo maging masunurin ngayon, ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan nyo, maging ganap ang inyong kaligtasan na may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Di ba may kantang, gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? Kasi nga, sa sarili niya, hindi niya talaga magagawa yun. Gusto niyang gumawa ng kabutihan pero wala siyang kakayahan, wala siyang power. Pero ito maliwanag, kumikilos sa inyo upang naisin at isagawa yung kanyang kalooban. It is possible na tayo ay lumakad ng merong kabanalan, kaayusan sa harapan ng Diyos sa tulong niya, sa gawa niya. So hayaan natin siyang kumilos sa ating buhay. Hayaan natin siyang i-restore, ibalik muli yung mga bagay sa buhay natin. Kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ang tulong niya. Pero pakinggan niyo to. Minsan, ang restoration ay hindi laging madali. Minsan, hindi ito basta-basta mangyayari. Minsan, hindi ito basta-basta lalagpak sa iyong harapan. Minsan, ito ay masakit. Minsan, ito ay dapat mong tanggapin. Pero sa bandang huli, ang resulta ay kapayapaan at tagumpay. Alam nyo na ang disiplina at pagwawasto ay bahagi ng restoration. Discipline and correction is part of the restoration na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Minsan, inaalis niya yung mga bagay na hindi dapat sa buhay natin. Madalas sinasabi natin, ang diablo ay naparito para sumira, magnakaw, pumatay. Alam nyo ba na ang Diyos naparito rin para sirain ang alin, pastor? Sirain yung mga bagay sa ating puso't isipan na hindi dapat doon. Salamat sa Panginoong Diyos na ang Panginoong Diyos pumasok sa buhay ko. Sinira niya yung mga kaisipan na hindi dapat na sa aking kaisipan. Sinira niya yung mga bagay na hindi dapat na sa aking puso. Minsan ganun ang restoration ng Panginoong Diyos. Sisirain niya muna yung mga bagay na yan, aalisin niya. At pagkatapos, ay aayusin niya. Ibabalik niya yung mga dapat naroon at yung mga bagay na hindi naroon, isasantabi. Tayo kuminsan, Lord, gusto ko pa yun. Hindi na pwede yun. Alisin na yun. Minsan, masakit. Inaalis niya yung mga bagay na yan. Hindi madali to let go. Mga bagay na kinagis na natin kuminsan, hawak-hawak natin. Pero sabi ng Panginoon, bitawan mo. Hawak pa rin natin. Bitawan mo. Sa oras na binitawan natin yan, God could replace something sa ating mga kamay. Pero hanggat nakatikom yung ating kamay, pilit nating hinawakan yung mga bagay na yan, walang mailalagay ang Diyos sa atin. Samantalang ibubuhos na ng Diyos yung kanyang pagpapala, pero nakatikom pa rin yung ating kamay sapagkat pilit natin itong pinanghahawakan. Pero God wants to restore yung mga bagay sa buhay natin. And isa sa mga bagay na nais niyang gawin, let go. And once we let go of that, then we can hold on sa mga pangako ng Diyos. Mapanghawakan natin yung kapayapaan, yung kagalingan, yung kapayapaan, kaayusan sa ating pamilya when we let go sa mga bagay na ito na hindi dapat sa buhay natin. Aminin natin, mahina tayo. Aminin natin, kailangan natin ng tulong Diyos. Pangatlo, hayaan natin ng Diyos
na kumilos sa ating buhay. Hayaan natin alisin, sirain yung mga bagay na yan sa buhay natin. And last scripture, Isaiah chapter 1 verse 18. Sabi doon ng Panginoon, halika kayo at tayo'y magpaliwanagan. So in other words, God is calling us na mag-ayos tayo. Ayusin natin ang buhay natin. Buhay mo. Halika kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Para bang sinasabi niya, hayaan mo kong ayusin yung buhay mo. Halika. Hayaan mong pagpagan ko yung madumi mong damit. Hayaan mong alisin ko yung mga bahid na yan, mga mantsa na yan. Sabi ng Panginoon, gaano man kapula ang iyong kasalanan, ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papaputiin tulad ng yelo o bulak. So imagine, kahit na gaano tayo kalalim na nagkasala sa Diyos, ang Diyos handa niya pa rin tayong i-restore, ibalik muli sa dating pagkaputi natin. Di ba? Pag meron kayong puting damit at namantsahan, anong ginagamit nyo? Sunrock-Tide, di ba? Pero ang Panginoong Diyos, sabi niya doon, kayo'y papaputiin ko tulad ng yelo at bulak. Verse 19, kung susundin niyo ang aking sinasabi, tatamasahin niyo ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung susuway kayo at maghihimagsik, tiyak na kayo'y mamamatay. So choose, mamili tayo. Tayo ba'y susunod o maghihimagsik? Gustong i-restore ng Panginoong Diyos ang ating pamilya. Gustong i-restore ng Diyos ang ating katauhan, ang ating pananaw sa buhay. Sumunod tayo sa kanyang mga salita. Sumunod tayo sa kanyang mga pagkokorek, yung kanyang pagwawasto, pagdidisiplina. At pagkatapos niyan, ay bunga, aanihin natin, tatamasahin natin ang ani ng lupain. In other words, yung blessing ni Lord ay nariyan, nakalaan para sa atin. Tayo kuminsan kasi nasanay na tayo sa instant. Gusto natin, ngayon na Panginoon, gusto ko nang umayos yung buhay ko. Gusto ko nang mawala yung problema na to. Nakakalimutan natin yung paghihintay. Nakakalimutan natin yung pagpapasakop sa Diyos. Ang tao ngayon, mainipin na. Nawala na yung art of waiting, yung paghihintay sa Panginoon. The Bible says to wait upon the Lord and He will renew or restore your strength, yung ating buhay, yung ating pamilya, and everything na ninakaw ng diablo. Ano man yan. Ako, kailangan ko ng restoration. Ikaw, kailangan mo ng restoration. Lumapit tayo sa Panginoong Diyos. May mga bagay tayong dati, dala-dala natin, ang sigla-sigla natin, pero biglang nawala, winasak, ninakaw ng kaaway. God is in the restoration business. Nais niyang ibalik muli yung mga bagay na yan. At hanggang ngayon, siya ay kumikilos sa bawat isa sa atin. Hayaan nating restore yung ating buhay, yung ating pamilya, yung ating layunin sa buhay na ito. Minsan nawawalan tayo ng purpose sa buhay. Ay, kaya sira-sira na lang, bahala na. Pero hindi. Nais ibalik ng Diyos kung ano yung pagkatawag niya sa iyo, kung ano yung nilagay niya sa iyo, kung ano yung pinagkaloob niya sa iyo. Nais niyang makita mo yan. Yumuko po tayong lahat, pikit natin ang ating mga mata. Hallelujah. Ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Patuloy na binabago ang ating mga buhay. Magpasako po tayo mga magulang, mga kapatid. Huwag po tayong titigil sa pananalangin. Huwag po tayong titigil sa pag-asa sa mga salita ng Diyos na ipinangako niya sa atin. Manatili po tayong sumunod sa kanyang kalooban. Huwag po tayong manghihinawa sapagkat isang araw makikita natin muli yung ating mga pinapangarap, yung ating mga ninanais na makita. Kapatid, mahalaga sa Diyos ang iyong pamilya. Ang iyong pamilya ang pangunahin na nais ng Diyos na muling buuin. Marahil sa isip mo, Pastor, paano yun? Sira na talaga yung pamilya ko. Hindi. Ang nais niya muling buuin ang iyong kalooban, ang iyong pananaw sa sarili,
ang iyong pananaw sa iyong kapwa. Marahil sira ngayon ang iyong pamilya, ang iyong kaugnayan sa isang tao, pero nais ng Diyos ibalik muli ang iyong kalooban. Kapatid, nagmumula lahat yan sa kalooban. Kung maayos ang kalooban, ang puso't isipan, magagawa mong magpatawad. Magagawa mong umunawa. Magagawa mong magpatuloy sa buhay. Maraming mga tao hindi makapagpatuloy sa buhay dahil meron silang pinanghahawakan sa kanilang puso't isipan ng hindi magagandang bagay. Sila'y nakatanikala sa nakaraan. Nais ng Diyos na maging malaya tayo. Nais na tayong ibalik sa Kanyang presensya na kung saan malaya tayong nakapamumuhay. Na walang umaalipin sa ating bagay sa puso't isipan natin, kundi ang Diyos. Nais ibalik ng Diyos ang ating katauhan. Nais ng Diyos ibalik tayo sa dati nating kalalagayan sa presensya niya, na kung saan merong kapayapaan, merong kaayusan, merong kapanatagan, merong kalayaan. Kapatid, kung magulo ang iyong puso't isipan ngayon, kailangan mo ng restorasyon ng Diyos. Hayaan mo siyang pumasok sa iyong puso't isipan. Isuko mo yung mga bagay na yan. At ang Diyos ay magsisimulang gumawa, muling buuin, muling buhayin, muling ibalik ang kaayusan, ang pagkatatag ng iyong buhay, ang buhay ng iyong pamilya, at maging sa aspeto ng pagtatrabaho sa hanap buhay. Sa mga mag-aaral, ibabalik ng Diyos muli ang iyong kaugnayan sa iyong mga kaklase o sino man sa ating mga kamanggagawa. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, nais ibalik ng Diyos ang kaayusan. At lahat ng yan ay nagsisimula doon sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus mismo ay naparito para ayusin ang ating buhay. Ang ating spiritual na buhay, pangunahin sa lahat. Nais niya ang ating spiritual na buhay ay maayos sa harapan ng Diyos. At yan ay ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kapatid, si Jesus lamang ang makapagdadala ng kaayusan sa buhay natin. At maliban na wala si Jesus sa puso mo, sa buhay mo, mapapagod at mapapagod lamang tayo. Kailangan natin si Jesus. Si Jesus ang tunay na buhay, tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan. Paghariin natin siya sa ating puso. Kung sa umagang ito, tila si Jesus ay wala sa puso mo, wala sa buhay mo, papasukin mo. Anyayahan mo ang Panginoon at hayaan mo siyang kumilos sa iyong buhay. Ibabalik niya unti-unti ang dati mong kalagayan. Na ikaw ay nilikha ng Diyos. Na ikaw ay pinagpala ng Diyos upang maging pagpapala sa iba. Ang pananaw mo ngayon sa sarili mo ay makahulugan. Totoo, sapagkat yan ang pagkalikha ng Diyos sa atin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Maghari ka sa aming puso't isipan. Salamat, Panginoon, na noong pa man layunin mo na kami ay muli mong buuin, ayusin. Lord, kailangan ka namin. Inaamin namin na hindi namin kaya kung wala ka. Kumilos ka sa buhay namin, sa puso namin, Panginoon. Lord, kilala mo po ang bawat isa na nakaupo dito. Bawat ama ng tahanan, ina ng tahanan, mga anak, Panginoong Diyos. Lord, nangako ka na ibabalik mo ang kaayusan sa sambahayan. Lord, sa mga sandaling ito, inaangkin po namin ang iyong mga pangako, Panginoon, na ibabalik mo ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang
at ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak, sapagkat ito ang kalooban mo. Inaangkin po namin ito sa tanging pangalan ni Jesus. Tumayo na po tayong lahat. Ihanda po natin ang ating sarili sa pagbibigay sa Panginoon. Sambahin natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating kaloob at ikapo. Hayaan natin ang Panginoong Diyos na maluwalhati sa ating pananalapi. Sa ating pagbibigay, ibinibigay natin ito sa Panginoong Diyos ng taos-puso ayon sa pagsunod sa Kanyang mga salita. Panginoon, narito po kami. Narito ang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Handang magbigay, sumamba sa iyong harapan sa pamamagitan ng aming mga ikapo at handog. Tanggapin mo po ito, Panginoong Diyos. Tanda ng aming pagsunod sa iyong kalooban. Pagsamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magbigay sa Panginoong Diyos. Lumapit po tayo sa Diyos. Father, once again, we thank you for this morning. Lord, salamat sa salita mo, Lord God. We just pray, Lord God, that, Lord, that you will continue to restore us, Lord, as we submit our lives unto you, Lord God, for your glory and for your honor, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Give God a clap of praise. Praise you, Jesus. Amen. Let's close with this.